Nasaan nga ba si Bato? Ayan, Huwag niyong tanungin si Ding. Ayan. Iba yung bato ni Ding. Ito ang tatanungin natin, si Attorney Israelito Torion. Attorney, good morning. May buntag, Attorney Torion. Magandang umaga, Sir Angelo. Magandang umaga. Ayan, nakakaroon diyan sa Davao. Ano daw, sir? Putol-putol eh. Nakakaroon diyan sa Davao? Nasa Davao ka ngayon? Hello? Hello, Attorney. Loud and clear man ka dito, pero baka yung reception niya doon. Ano, ha? Ayan, okay, malinaw na raw. Attorney Torion, nasa Davao ba kayo ngayon? Yung audio, walang audio. Putol ata, sir Ayan. Ito ngayon. Ito, do you hear me now? Yan. Medyo, ayan, okay, klaro na. Yan. Hindi, ang tanong ko lang, nasa Davao kayo ngayon? Yes, sir. Nasa Davao ako. Hindi mo kasama si Bato diyan. Hindi mo kasama si Senator Bato. Mahina. Ganito na lang. Nasaan si Senator Bato? Would you know? Well, I really could not say kasi nga nung day na umalis daw siya sa Senado, wala po ako doon eh. I was in the hotel sleeping because the day before I was in the Senate. Buong araw po ako sa Senado. Tapos mga 1:30 a.m. ata ako umalis. And it was only afterwards na na-confirm ko later na umalis na nga pala siya sa Senado. So hindi ko alam, sir. Okay. But are we considering still na siya ay nasa protective custody ng Senado even he's not physically inside the Senate? Putol-putol talaga si Angelo. Hindi. Ito. Signal. Can we still consider na nasa protective custody siya ng Senado kung wala siya sa physical presence o wala siya sa physical hold ng Senate? Attorney Torion. Wala akong marinig. Ay, teka. Sige daw. Yan. Medyo maganda na. Ano yun, sir? Hindi, can we consider na nasa protective custody pa rin siya ng Senado kahit wala siya physically sa loob ng Senado? Well, I would like to believe na nandun pa rin siya sa protective custody kasi while it may be true that he is no longer in the August halls of the Senate, ang sa aking tingin, it extends even beyond the physical confines of the Senate. Pero opinion ko yan. Mm-hmm. And pero nagsabi naman kasi ang Malacanang na hindi siya ipapa-aresto. So, bakit siya kailangang umalis ng Senado? Attorney Torion. Medyo hindi ko nakuha yung tawag, Sir Angelo. Ganito na lang. Pasensya na kasi ganito, Attorney. I don't know what is happening with the signal. Sige. Attorney, we'll fix the signal muna, ha. Malu, pakiayos mo nga muna dahil hindi baka po pwedeng line yung linya yung tanong natin at kasi malinaw naman ang sagot ni Attorney Torion, ha? Okay, we'll call back, Attorney. Si Attorney Israelito Torion ang abogado po ni Senator Bato de la Rosa. Maximum efficiency pala. Okay na, Malu. Try natin ulit si Attorney Torion. Attorney, can we have you back? Ayan. So ma-receive na ako. Ayan. Loud and clear ka naman dito, Attorney Torion. So, ang sunod na tanong natin, will he be Teka muna, in touch po kayo kay Attorney Bato? Kay Senator Bato. As of now, hindi po, Sir Angelo Hindi. Kasi I was made to understand by him na kung mag-text daw ako, nag-ping daw yun, at saka baka malocate daw yung kanyang location or whatever. So he has not been in contact with me except with his family. Okay. Through the family ang inyong contact. Teka muna, may assurance na kasi ang Malacanang, ang DILG na hindi pa i-effect yung arrest. So bakit kailangan niyan lumabas ng Senado? Attorney Torion. That is a decision that only Senator Bato de la Rosa can make. No, as a lawyer, I can only give him alternative courses of action. So it depends upon him kung maniniwala siya sa
assurance ngayon ng Malacanang. But nandun kayo nung mangyari yung putukan sa Senado, ano? Can you Nandun ako mismo. Kasama kami noon, except that yung immediately thereafter, kasi pinasali ako dun sa caucus ng mga senador while they were awaiting the impeachment complaint from the House of Representatives. Nandun po kami, nag-uusap-usap nila ni Senator Marcoleta, Senator Cayetano, yung lawyer ni Senator Cayetano, ako at si Attorney Jimmy Bondoc to discuss about the alternative courses of action that they proposed to us likewise. And then may lull yun konti, lumabas muna ako sa parang may pantry nila. So, yun na, akala namin parang parang paputok at first, pero yung sunod-sunod na, yung ayay, putok talaga ito. Oo. Okay. Balikan ko dun sa pagtakas. Ang term na ginamit kasi ay tumakas mula sa Senado. Is that the proper term, Attorney Torion? Can you repeat it, Sir Angelo? Ano yun? Ang term ay ginamit, tumakas mula sa custody ng Senado. No, hindi siya tumakas Kasi there is no proper warrant of arrest that has been issued by a Filipino judge, no? Ang pinagtatalunan lang kasi dito kung kailangan ba siya idaan sa ating local judicial process. Ang stand po namin dyan, yung 1987 Constitution is supreme than any other treaties that we have or whatever conventions that we have. And as a matter of fact, yung requirement na idaan siya sa ating mga lokal na korte ay provided po yan sa ating konstitusyon na hindi po pwedeng isurrender. So kaya nga ang sinasabi namin ito sa ating 1987 Constitution na dapat may due process talaga, no? Iyan na ang dahilan bakit nandyan yung due process under the 1987 Constitution so that we can be protected against the excesses of the government when we crafted it in 1987. Pangalawa rin is this is mandated by customary international law. Lahat po ng constitutional democracy, kung meron pong warrant of arrest na i-implement within their own local jurisdiction, dumadaan talaga yon sa local judicial process pursuant to their own procedure. Sa atin, wala tayong procedure on surrender So, nakasaad din yan under Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights as well as in the Universal Declaration of Human Rights. So, hindi po pwede na hindi diretso lang dakpin si Senator Bato de la Rosa at diretso doon sa sa Hague, Netherlands. Marami tayong basis niyan. Like for example, the Al-Masri case, Nassim. Isa siyang Libyan na dakip doon sa sa Italy. Ang Italian ko doon sa European Court na yon dumaan siya sa local process doon sa European Court bago siya at napawalang sala pa nga siya, nakaalis siya. Si doon din sa Ivory Coast, the Gbagbo case. The Gbagbo case, no? Meron daw siyang kaso doon sa ICC, pero hindi siya pinadala doon sa ICC kasi meron munang local court determination as to whether or not his rights were protected, that whether or not due process was duly accorded to him. Sabi ng Ivory Coast na korte, wala daw So they insisted upon their own local jurisdiction. So etong aming stand, hindi lang ito governed, hindi ito unique. Maski lahat po na democratic countries ay pina-follow talaga na dadaan dapat sa local judicial processes. Okay. Ang usapin nasa Korte Suprema, you were both given 72 hours to reply. Natapos na yung 72 hours ng ng panig ng gobyerno. Kailan matatapos yung 72 hours ng inyong panig to reply?
sa amin, we are actually, right now, I'm in the process of finalizing, no? Okay. Tapos na namin na kaninang madaling araw, no? Mga 3 o'clock in the morning yung aming reply to the comment, no? I intend to file this on or before 2 o'clock in the afternoon today. Okay. Kasi ang deadline namin Tuesday. Oo. Pero hindi na kami maghihintay sa Tuesday. Ginukuha ko lang yung mga iba ding mga comments ng iba nating mga kaibigang mga abogado kasi may mga iba ding mga kaibigan nating abogado who wants to help. Baka naman nila sasabihin hindi natin sila pinakikinggan. Ina-assess natin yung kanilang mga opinions din. And if I feel na maganda yung mga argumento, we will find ways how to integrate it in our finished reply already. No? Tomorrow ang aming deadline. Tapos na namin, but I'm waiting for other comments from other well-meaning lawyers. Okay. So, attorney, abangan namin 2 o'clock kung ano magiging resulta ho ng inyong filing, ha? May mga reporter naman kami nakatutok doon. In the meantime, thank you for your accepting our call. Maraming salamat po. Yes, sir. Thank you, Apo, sir. magandang Thank umaga. you. Ingat po Stay kayo. calm, sir. Stay Si calm. Attorney Israelito Torion, ang abogado po naman ni Senator Bato.